o ang sumala sa sulti sa pinaagi kang Elias. Okay. So meaning, kini ang pulong niya mga kasunan, doon ay crisis na muabot. Diba? Diba? Doon ay crisis na muabot. Sulod sa tulong at tuig na crisis kay nga naman. Doon ay naghari nining panahon na sa nasod dila, which is si King Ahab. Diba? But before that, mga kasunan, before that padayon, ako ning i-pray ang pulong sa Ginoo. Magdukot sa tumulo. Lord, we praise you, O God. Thank you for this wonderful day, O God, na imong gipatalihog ka namo ang imong pulong, O God. We humble ourselves, O God, before sa imong presence, O God. Ang imong pulong, O God, mo'y magarapan mo ang kinabuhi sa makakusan na niya, O God. In the name of Jesus. Do not say blessings, makuha, O God. Do not say application, makuha sa ilang kinabuhi, O God. Bisan po, God, katong mga tao nga na doon ay kasubugan, ikaw naghatag ka ng provision, O God, na sila mga kapag o mga kalinaw diha sa imo, O God. Salamat, O God, kinipulong, O God, among pagkausahan, among ang i-apply sa among kinabuhi, O God, aspin sa hilo, O God, tools ng unimo, O God, na kiniminsan, O God, ipaabot sa imong katawhan, O God. Salamat, O God. We pray, O God, na imong Holy Spirit mamuhat din dapita in the name of Jesus. Amen. So meaning, doon ay provision na muabot sa matang kinabuhi sa tao. Sa kantanan, sa atong natunggan sa ganyan sa versikulo, si Elias gipadala, di ba? Gitaguan siya sa Ginoo nga naman. Tungod kay si King Ahab, si Haring Ahab, grabe ang pagkadutan sa iyang pagdumala sa iyang nasod. Sobra pa sa kaniadto ng mga hari. So ang giingon sa Dios sa Biblia, walay umog o ulan na muabot gawa kung pagulanon sa Ginoo. Meaning, magmala ang kayutaan, magkamahal ang kalangon, o other thing pa, magkagabi ang mga mindset sa tao. Diba? Now, ang pagkutana, what is provision? Kasabot mo provision? Or siguro sa inyong sitwasyon, ang inyong nasabtan na provision is the word vision itself. What is vision? Pwede mo maka-open sa iyong miraya. Kasi mga doon ay mga cellphone din eh. Pwede mo maka-open sa iyong miraya or ginatawag mo na sa Merian. Sa Merian, makita na mo din ha ang definition sa provision. Diba? Ang word na provision, natingon din the action of providing or supplying. Meaning, tunay provider din ako. Meaning, sa panahon ni Elias, hantong karon, God has provision sa atong kinabuhi. Ignayin mo pa, provision. Okay, mauto siya sa context sa dictionary. The action of providing or supplying. But, in the context of biblical, lahi siya na meaning. Though similar siya, akong basahon. Provision refers to God supplying what is needed for life, purpose, spiritual growth. Meaning, refers to God supply. Si Elias, kasi gibuhat kayo ni Elias dito, sa instruction sa Ginoo, anto dito sa sapa, dito naman, puyo. Diba? Gitoon ni Elias wala. Gitoon ni Elias. But before that, kinahanglan ba na mauna ang provision kaysa obedience? Remember, gibuhat ni Elias ang obedience niya. Sa dihan-dihan instruction ang Ginoo na Elias, nato din dapita o dili ka magpuyo. Pipila ka adlaw. Gitoon si Elias wala. Pipila daw yung tupad, mas natulog na na. Gitoon si Elias wala. Gitoon si
siguro. May siguro. May siguro. Depende, di ba? May tendency na mabalik or dili. So, kinahanglan, mauna ang obedience after provision. Pipi kayo magtupad na obedience after provision. Kaya kung si Elias na una pa siya, Elias, doon na may pagkaon. Doon na may tubig. Do you think ang crisis mahitabo? Dili kaya naman. Nakuna ang supply. Di ba? Nakuna ang supply. Nakuna ang resources ni mo. So kinahanglan di ay nasa imong kaugalingon. Unahon ni mo ang obedience. Mahisama ang Elias. Kaya naman, dunay mga blessings. Dunay mga portion na panalangin na muabot gikan sa Ginoo. Amen. Why do you think na si Elias gipadala ditong nabita sa Ginoo? Kabalo mo wala? Gipadala si Elias ditong nabita, atong basahin. Sa unang hari. Ato sa dos katong unang dos. Unya, giikan sa Ginoo si Elias, pahawa dinhi og langaw ngadto sa silangan ug tago dito sa sapa sa kirit. Unsa may sa instruction sa Ginoo? Pahawa dinhi. Kaya naman, if siya mangitan siya ni King Ahab, ni Haring Ahab, ang crisis dili maabot ang ulan kung makitaan si Ahab. Kabalo mo ano? Ang right man ni Ahab, ni Haring Ahab, gipagtaguan niya ang usa ka gatos nga mga propeta. Kabalo mo sa gitaguan sa prueba. Meaning, kung gitaguan man galing niya, siya mag-provide sa mga pagkaon, siya mag-provide sa tubig in times of crisis. And then, kining crisis mga kaisunang, tulong katuig, wala yung ulan-ulan. Unsay, do you think ang mga kabay, sapa, doon na pa'y unod, doon na pa'y tubig? Napakaha. Wala na. Sunod sa katulong katuig, gitaguan ang mga propeta, kaya magitan magaling pamatyon ang mga propeta. That's why, gi-instructionan si Elias na adto sa kirit, dinhi ka mukaon, dinhi ka matulog, dinhi ka magpuyo. Okay. Obedience after provision. Sorry kaya ko ang projector na patay-patay. Ganyan kami nag-compulsion ka na. So unfortunately kaya hindi siya maayo. So ang unang punto na ito din makita sa verse 6, chapter 7. Unang puntos, God's provision in impossible season. Pigpig kayo matupad in impossible season. Possible. Diba? Tunay mga provision ang Ginoo sa mga imposible nga mga season sa atong sitwasyon, sa atong kinabuhi, sa atong panahon. Like karon, unsa ganyan ito mo? Patulong ng crisis, diba? Nagkamahal na ang gasolina, nagkamahal na ang mga resources, meaning, kining mga consumer, mahutang o kwarta. Tama din. Tama eh. Atong pala yun. Atong basahon sa unang hari, kapitulo 15, size na ito sa 7. Natingon sa dibdib. So meaning, ang Ginoo nagrahatag og sustain ni Elias. Kaya naman, bisang pag-uwag, nagtawag na yung tupad, uwag ba na? Kuha ka? Bisang pag-uwag, naghatag niya, nagdala niya o pagkaon, buntag o hapon. How much more ikaw na Pastor, imposible na ang uwag magdalag pagkaon sa tao. Pastor, AI na na. AI na na, Pastor. Di ba naman sa AI ang mga kahayupan po niya magdalag pagkaon? Magluto. Pastor,
Pipili kayo tupad at di ka makabsan. Oh, thank you, Lord. That's why, atong makita din, ako ang mabasa, God provision in impossible season. In what situation? Una, provision in the place of lack. Provision in the kining punong karon na remind nimo na even though wala ka, God will sustain you. Amen. Lord. You have provision na gikan sa Ginoo. Amen? Saktan na? Ikadua, provision in the place of drought. What do you mean drought, Pastor? English kaya mo outline, Pastor. What do you mean provision in the place of drought? Meaning, sabihan si Elias, wala na ining sapa ang sa kinig, nihugas na kung sa ibuhat sa Ginoo. Pabalhin. Nihatag sa instruction ni Elias, di ba? Sa dihan, wala na yung makaon. Sa dihan, kinikungan, wala na yung makaon. Wala na yung makakuha. Wala na pag-usap na tubig. Meaning, ang uwak, di na nakakuha pagkaon. Kung asa na lugar, kaya nagmala na. Kung sa provision ni Elias, nandihan sa Ginoo, Elias, ato dito. Di ba? Provision in the place of crisis. Meaning, wala ikay maanib yung napita. Wala kay mahimo. Pinatanan, nihubas na ang tanan. Kung sa'yo, ginawa ni Elias, ato dito napita. Doon na kayo makita dito. Kung sa katao, na mapakaon mo, dito na mapuyo. Atong basahon, First King chapter 17, verse 12, nato sa 16. But before that, kining panahon bitaw na atong pastor, ang atong bishop, di ba? Always taniyang gipakaon sa pulong sa Ginoo, sa karakter, sa kinaiya, sa pangboldness. Just like Moses, di ba? Giyon sa pagpakaon ni Moses, ang 5,000 katao, tanan na 5 katao, number of heads, ilang gipakaon ng kumplito, doon na pa na yung usik, nangapuso pa sila, nagsinobra pa ang pagpakaon ni Moses sa 5,000 katao. Yet, doon ay mga complaint, criticism, judgment. Hello? Si Elias ba nag-complain sa Ginoo? Si Elias ba naghatag og criticism sa Ginoo? Lord, nang ipadala mo nimo dito dapita. Wala siya nag-complain. Pero usahay sa atong kaugalingon, gipakaon ka sa pulong sa Ginoo, gipadapo ka, gipatubo ta spiritually, grow spiritually, but kusog kaya tang mga tag-complain, criticism, judgment. Gipakusog ta sa pulong sa Ginoo, gipakaon ta sa pulong sa Ginoo, sa kinaiya sa Ginoo, pero ang bili na mausap, ang atong babat at puso mo complain. Lord, isa na rin, di ba? Mga nagkakaon, mga Egyptohanon, mga slave sa Egypto, slave mo, hindi daw na ito, ano, slave ba na? Di ba? Pipika ito po, pati na, dili ka slave ha? Dili ka slave sa Egypto, na kusog mo complain. Dili ka slave sa Ginoo, na kusog ka mo judge, na kusog ka mo mga criticism sa iyong kaisuunan, sa iyong pastors. Di ba? Ing anak, di ay ang servant sa Ginoo. Ing anak ka ha? Lingit tuto pa kasi mauna. Ha? Men, wala na din ha? Okay, ikadawang puntos. Proceed ka sa ikadawang puntos.
12, ganito sa 16. Mingon ang biyuda, saksi ang Ginoo nga imong Dios na wala ako'y maluto o pan. Matungalaman ako'y usa ka kuko nga harina o biyuda nga lana sa ulibong. Nangahoy ako at lutoon ko kini alang kanako o sa akong anak aron makakaon kami sa dili pa kami mamamatay. Imagine, sulod sa crisis, imo pang ihatag ang imuhang last meal sa tao na stranger na hindi mo kailan. Grabe tawag crisis ito. Ang mindset sa mga tao, being selfish na. Wala na kayo hatag sa upan, kundi para sa imong kagalingon. Di ba? Sa tao, mas unahan mo imong kagalingon kaysa uban na hindi mo kailan. The word crisis itself brings that sa imuhang kinabuhi, that sa Ginoo. Instead, ihatag pa nimo na yung last meal nimo or dili. Kaya naman, ang atong punto sa Ginoo, last meal, greatest miracle. Bakit sa ibuhat sa Ginoo? Kabalo mo wala? Ang biyoda, kabalo mo sa iyang naabot sa iyang kinabuhi? Okay, before ka magtubaga na, ako na ibasahot ini. Provision in direction. What do you mean, Pastor, in provision in direction? Meaning, ang Ginoo naghatag direction ni Elias. Wala ka sa daig, wala ka something na ikaw, propita ka, ikaw na ibahala sa iyong kagalingon. No, wala siya nibuhat anak, wala sa resulti na iyang sa daan, iyang alagad sa Ginoo. Muna siya, last meal, greatest miracle. Nakingon siya, na provision in direction. Before pa ako na verse na sa kaimon sa Ginoo, nagto ang dibdib na dita o mailan nimo ang biyuda. Dili ka magpuyo o dili ka magtago. Di ba? Di mo sa dita. But, ikadua, provision in giving. Dili lang kay ang Elias na hitabo or nag-manifest ang provision. Di ba? Kundi ang provision nag-manifest sa biyuda. Kaya naman, sa dihang gihatag niya ang last meal sa Ginoo, sa propita, o sa inyo hitabo gali, nakabsan siya wala. Hinoon, wala siya nakabsan. Di ba? But, ang iyang suganan, pangudlanan sa harina, wala nakabsan. Wala nakabsan. Wala nakwaan kundi samtang nagtapos siya, matingalan ng biyuda, ngayon always na nakapuno ang iyang pangudlanan. Inanak di ay muhat ang provision ang Ginoo. Provision in giving. Now, sa imong kagalingon itself, kaya ka mo na muhatag ka diha sa Ginoo. Ang Ginoo na always na naghatag nimo provision, but ang imong problema is mahal ka mo release sa imong kagalingon. Kaya naman, mawalaan ka. Mahal na ang bukas, mahal pa ang gasolina. So meaning, mahal ka mo release sa imong kagalingon. Tungod kay wala ka nakadungog sa pulong sa Ginoo na ang Ginoo doon ay provision sa imong kagalingon. Sa itong provision ka kaya nang mo. Provision refers to God supplying what is needed for life. Meaning, if ikaw mo release na tao, ang Ginoo nag-supply nimo. Di ba? Always na naghahatag nimo. While ikaw always na nag-release, ang Ginoo doble pa ang iyang ginasupply nimo. That's why, kinahanglan dayta doon na kay provision in giving. Hindi ka imo tupad na provision in giving. Hallelujah. Ikatulo, provision in sacrifice and provision in kindness. Provision in sacrifice and provision in kindness. Now, sa panahon sa crisis, si Elias, nakaduog mo sa Bible, wala na. Kanang panahon bitaw ng crisis. Iyan na kabuyo. Like, di na makikhalubilo. Kaya naman, basta ilugan ng pagkaon, di ba? Makila
siguro sa tinuod na crisis John, wala nang mapakita ang kindness. Diba? Kapag kali, uy brad, malaman ka. Wala, mga sa kindness. Diba? Uy brad, welcome ka din eh. Diba? Wala niyo ang biyuda na pahawak din eh. Wala sa niyo din ha. Diba? That's why, kinahanglan ka magpakita o kindness sa atong kaigsunan. Tungod kay si Prophet Elias, doon na sa direction sa iyang kinabot, doon na sa giving, sacrifice, kindness. And then if nag-manifest na sa inyong life, ang inyong kinabuhi may sama sa biyuda. Na always siya nag-release sa servant sa Ginoo, always siya nag-serve sa servant sa Ginoo, always siya nagtakong nag-anda ng pagkaon sa servant sa Ginoo. Wala na na-realize na ang iyang sudanan always nagpuno. Amen. Ianak kamayo ang provision sa Ginoo. Kinahanglan ka dunay obedience sa imong kinabuhi before ang provision. Kinahanglan ang obedience mag-manifest sa imong kaugalingon. Diba? Inanak ka maayo ang pulong sa Ginoo. Inanak ka nindot ang pulong sa Ginoo nga if akong masabdan ang pulong sa Ginoo. Now, kailan mo Joseph? Kailan mo Joseph wala? Pastor, dahil ka Joseph dito. Asa ba ito nga Joseph? Joseph the Dreamer. Kung kamaganda mo. Katong gibaligya. Gisakripisyo. Diba? Gisakripisyo siya sa naman kahit suunang gibaligya siya. Pero sa kami, once nakini si Joseph na doon na sa tinatawag na direction sa Ginoo. Doon sa direction sa Ginoo, sa naitabo niya, nagpabilin ba sa pobre? Nagpabilin ba sa sulugoon? Wala siya nagpabilin. Sa kanya itabo niya, gobernador. Diba? Ingana may tabo sa imong life if ikaw doon na kay provision in direction sa Ginoo. If ikaw mutuo ka sa pulong sa Ginoo, imong dawat ang pulong sa Ginoo, ang Ginoo always nag-provide nimo mentality ha, physically, spiritually, financially, emotionally. Maghatag siya, mag-supply siya nimo o positive na mga situation. Blessings. Ipikay mo ito para okay pa ka. Kasi hindi na okay ha. Amen? Mayroong buntag. Amen. Hallelujah. Now, gipakita nila sa biyuda na kaya niyang buhaton bisag last meal na, pero tunay na hitabo ang last meal niya na himong greatest miracle sa iyang life. First time niya na-encounter to. Di ba? Imposible kayo kung pagkaon ng tao na crisis na panahon. Mahal na pinakalas na nimo ng lana o kung sa pagkaon lahat na. Pero, sa gibuhat niya, iyahan gibahin. Gisunod niya ang instruction ni Elias. That's why, kinahanglan ta magmata sa atong kaugalingon. Atong buhaton bisag kanang bukat ko sa atong kasing-kasing bitaw. Sa atong bukat. Kinahanglan natin mag-i-release sa Ginoo. At mag-i-release sa servant sa Ginoo. Di ba? Atong buhaton para sa Ginoo. Tungkol kaya ang Ginoo. Doon sa provision sa mga taong misunod niya. Sa iyang direction. Hallelujah. That's why, sa kinabuhi ni Joseph bitaw, una sa direction, giving, sacrifice, kindness sa iyang life. Kay bisag na himo ka sa gobernador, o sa iyang gibuhat, nihatag siya. Diba? Iyang kaigsuhan iyang gipaad ko, nihatag siya. Tungkol kay crisis ang panahon. Nihatag siya. Ikalawa, sa man, nihatag siya. Di pa kita siya kindness.
provision dahil ko sa Ginoo sa iyang makaisunan. Na kini dili ni mahitabo, dili ni mabuhat. Diba? That's why kinahanglan nato ang provision na gikan sa Ginoo. Atong ipakita ang kindness, sacrifice, giving, direction. Ingana ang mga provision ato ang pakitaan. Hallelujah. Di ta gawa ng pulong sa Ginoo, kaya tungod kayo, ining pulong sa Ginoo, always na to, sa atong kaugalingon na nag-remind siya. Diba? Oy, ikaw, anak ka sa Ginoo, sundan ay nadalan, tungod kayo ikaw, doon na kayo dakong katuyuan sa kalibutan. Imagine ikaw ibaligya, sundan ka na, no? Ikaw ibaligya, kayo lang ka na, yan mga ka na kaya naman kaya matang ka. Diba? Kaya naman ka. Igsuon, pagkakali na ibaligyan ako. Ibay naman sa lapit. Kaya kaya may pakita ang kindness. Amen? Hallelujah. Pero, kini si Joseph, wag siya nag-mind sa mga negativity ka na nahitabo sa iyang life. Ang iyang ipakita kindness, sacrifice, giving, and direction. Huwag sa nigalos. Huwag sa nagunaw-unaw. Ang mga negatibo, hinoon, hilang ganyan si Joseph sa pagkakita niya sa iyang kaisuunan, sa iyang amahan na buhilan in times sa crisis. Diba? Amen. Now, ikatulong puntos. The test after the provision. Ang pagsulay, human sa provision. So meaning, mo encounter pa dahil ka, mo experience ka, test. Isa ni sulay ka eh? In the book of Job, isa ni sulay. Satan ang nisulay. Dili ang Ginoo. Gialam sa Ginoo na ang test open sa atong kinabuhi. Harap kita mo grow spiritually. Atong connection sa Ginoo mo grabe muli ko atong relasyon diha sa Ginoo. Meaning, kinag-test niya ay nagihatag sa gialam sa Ginoo sa atong kinabuhi. Apil siya sa provision. Kaya naman, dili muhatag o test ang Ginoo. This dili na allow sa atong kaugalingon. Dili na kaya i-overcome. Diba? Ang test na gi-allow sa Ginoo, spiritual growth siya sa atong kaugalingon. Do you get that? Ato bang nasabda na kinag-test na gi-allow sa Ginoo, meaning spiritual growth sa atong kaugalingon. Ako basahan ang 1 King, Kapitulo 17, Kapitulo 17, versikulo 24. Ako basahan nila. Gino din si Elias miingon kaniya ay verse 17, chapter 17 verse 17 nalingon. Tapos niini nasakit ang iyang anak sa babae nga pag-iyang sa balay. Grabe kaayo ang sakit sa iyang anak busa sa katapusan namatay kini. So meaning, ang biyuda nga gitagaan provision sa Ginoo unsa namatay ang iyang bata. Gitas siya sa Ginoo. The testing after the provision, grabe kasakit makayong galon. Unsa man sino ba sa akong mga sala na yun ang biyuda na ako pa na yun.
na after sa provision na yan daw gisupply ka sa Ginoo kanan lang yan panginahanan sa kinabuhi but ang test niya ay nagpaabot nag-standby naghulang diba? Doon na test yapon after sa provision diba sa ipaksulay Namaan na kinabuhi. Ano pala yun? Si Elias mayon kaniya, ihatag ka na po ang imo anak, o gikuha ni Elias ang baka, gikan sa sabakan, o iyang inahan, o gidala niya, nadto sa lawa, sa itaas dito, siya magpuyuog, pagpahimutan niya, sa iyang kaugalingong higdaanan. 20. O misapit siya sa Ginoo. O Ginoo nga akong Diyos, imo bang kita hangtanan o katalaman ang biyuda na akong giabutan pinaagi sa pagpapatay sa iyang anak. Unya gihaman niya ang baka sa makatulog. O misapit siya sa Ginoo. O Ginoo na akong Diyos, uhiya ang taong kining baka. 22. Gipakalimhugan sa Ginoo ang pangalian ni Elias o nabuhi ang baka. Meaning, faith meets tragedy. Ang pagtuo, nakita, ang pagtuo, gisulay. Diba? Gisulay ang imong pagtuo. That's why nakita, ingon din nga, tragedy meets, faith meets tragedy. Meaning, ang imong pagtuo, sulayan pa di na, sa laon po ang imong pagtuo. Meaning, if ka na imong pagtuo, genuine ba or dili? Diba? Ikalat siya. Ikadwa, faith meets power. Ang pagtuo, nakita ang gahong. Niabot ang gahong. Ang iyang ginasang pagtuo na ang iyang anak mabuhi. Naabot o nagmanifest ang gahong sa Ginoo. Diba? Nag-ampo si Elias na kining baka ang mabuhi. O sa naitabo. Sa gingon sa Biblia. Gipakalimbugan sa Ginoo ang pagliyan ni Elias o nabuhi ang bata. Meaning, once na kining mga servant sa Ginoo, si Elias, profeta, nag-ampo siya sa Ginoo, nabuhi ang bata. And that's, mingon sa Biblia, power meets provision. Giprove sa Ginoo na siya mag-provide og life sa mga taong wala na. Giprove sa Ginoo nga ang Ginoo mo provide siya sa imong gikinahanglan sa imong kinabuhi. Diba? Giprove sa Ginoo na sa panahon na ikaw mag-ampo ka ang imong pagtuo. Sulayan, ang imong pagtuo sa laon. Ang imong pagtuo i-clarify if ikaw ang imong pagtuo genuine ba o dili. Sama ba ni Elias? Sama ba sa biyuda na nag-ampo? Ihangyo o nabuhi mo ng yan anak? Naghila? Diba? That's why kinahanap sa akong kinabuhi ka. If ever kita ang akong pagtuo makita sa mga pagsulay atong padayon nun ang atong pagtuo atong ikip ang atong self na nasa dalan sa saktong panghuna-huna in times of crisis. Diba? Doon ay instruction ang Ginoo. Kabalo mo si Peter? Si Peter bitaw sa kinahanglan sa kwarta. Nagkinahanglan kwarta si Peter sa panahon na doon na siya utang, doon na siya tax. Nagkinahanglan bayaran. Ang instruction sa Ginoo, ngadto sa dagat. Adto sa dagat o pangitag-taga o ihulog sa dagat. Kabalo mo sa yang nakuha? Isda, anak ko. Kwarta. Isda, lahat mo na may kwarta makuha dayon, di ba? Isda. Sa diha,
nisunod si Peter sa instruction sa Ginoo para mabayaran niya ang tax, nikuha siya taga, iyang gihulog sa dagat. And then, suddenly, pagbira niya, doon ang isda na nitukob sa iyang taga. Imagine, instruction sa Ginoo, nikuha ng taga, wala tayong paon, taga lang, di ba? Imong gihulog sa dagat, doon ang isda na nitukob. Sa dihan pagtukob sa isda, natingala lang si Peter na naman, ang isda ng ugong-ug, coins, nag-ugong siyang coins, kaya naman, instruction sa Ginoo, na ginibuhatan ni, habang ang imong tax pabayaran. Grabe, ang uwag, ang biyuda, ang isda, ang anak ang mirakulo sa Ginoo. Nabuhat sa isda o ugong sa coin harap mabayaran ang iyang panginahanglan. Nabuhat sa uwag ang pagdala sa pagkaon ni Prophet Elias. Nabuhat sa biyuda ang pagluto sa last na lana o harina. Imagine, nabuhat nilang tulo in times of crisis. Di ba? Pwede ba na akong punta na akong pagkakagalingon na crisis na bawal ako nilakas sa uwan ako ani para sa mong kagalingon mga benefits ko ani ba wala sila anak na mindset. Ang instruction sa Ginoo, provision in direction, provision in giving, provision in kindness. Grabe, nag-manifest sa hayop na nangala. Gisuko sila sa Diyos. Nakaya sa hayop, sa uwag, sa isda, o sa biyuda. How much more na kita? How much more na kita kumplito na? Naapa na? Wala ka na kapsan? Nabuhat na to? Unsa ka na grabe na crisis ang mahitabo sa kalibutan. Grabe na ang crisis. Wala ka. Mahal na kayo. Gamay na lang ang resources. Kaya ka sa kung kaugalingan ng buhata, mupakita ng kindness, sensitive sa direction sa Ginoo, sacrifice. Kaya ka? No. Ano man? If ikaw, ang imo ang kaugalingon, lacking ka sa Espiritu Santo, sa faith sa Ginoo, di mo na kaya buhaton. Di na kaya mabuhat. But ikaw, if matured ka, spiritual, kaya na. Di ba? Kaya buhaton ang tanan, pinaagi sa Ginoo. Buhaton mo, Lord, para hindi mo. Kinigran na ako, Lord, imo halin. Wala ko'y ako, alin. Gikan mo ni. Kusog, ginhawag, kinabuhi, imo halin, Lord. Now, sa akong kaugalingon, asa ka sa ato na level sa akong kaugalingon. Nabatay, kinahanglan na buhaton. Doon ako kay kinahanglan na tumanon. Di ba? If doon na kayo obedience, doon na kayo provision ng yata sa Ginoo. If doon na kayo kaayuhan na dawat sa iyong kinabuhi karon, that's from God. Provision na sa Ginoo kaya naman, ni-release ka sa iyong kaugalingon o
provide si Lord always. Diba? I know, di ta perfect. But sa presence sa natin at huwag ginagaho na kita nagkampo ta, Lord. Sustain my family in times of crisis, Lord. Lord, provide ang among kikinahanglan, Lord God, in time of crisis. Lord, ako ning giampo, i-cover me in time of crisis. Diba? Tingala ako mga prayers always. But, how much more if atong mahimo ang kita, mahimo tang isda nang isuko sa Ginoo. Isda na kaya na itong morilis sa servant sa Ginoo. Isda na gituman ang instruction sa Ginoo. Atong always na mahinumduman. Ang ato ang kinahanglan na always gitubag. Sometimes, atong kaugaling atong mabutan ni Peter na nagkinahanglan siya o gisuko siya sa Ginoo. Na Lord, doon ako'y tax na bayaran. Sige, ang instruction sa Ginoo, kuha kani, itong ko din ang nabitan. Kung wala kayo nakuha. Ba? Unsa ka if kita tong isda? Diba? Kita tong isda na gisuko sa Dios na murilis aning butana sa atong kaugalingon. What if kita tong uwa na muhatod og pagkaon sa servant sa Ginoo? What if kita tong biyuda na mupagkaon sa servant sa Ginoo? Sila kay tungod kay always nang nagapanhayo sa Ginoo. Kung dili, usap-usap kita nga magamit instrumento na magpagkanit sa Ginoo, kita mo release, kita mo hatod, kita mo alagan diba? Sa mga servant sa Ginoo. What if kita tong hayop, kita tong biyuda, kita tong isda, dili kita tong tao. Kita tong instrument na gigamit sa Ginoo. Diba? Kita tong instrument na mag-provide sa mga servant sa Ginoo. Iana ang kamanahan ng Diyos na even sa mga kahayupan, iyang gamiton, pagtahinho, paghatag na instruction, direction sa ato life. Hallelujah. I hope magkitang tanan atong nag-get ang mensahe sa Ginoo. Atong na-apply, atong nadumog. Di na kay nadumog kundi atong buhaton diha para sa Ginoo. Hallelujah. Alam sa pagtiwas, away ang ni Pastor Maribel.